The Lord be with you. and with your spirit. A reading is from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. While Jesus was speaking to the crowds, his mother and his brothers appeared outside, wishing to speak with him. Someone told him, "Your mother and your brothers are standing outside, asking to speak with you." But he said in reply to the one who told him, "Who is my mother? Who are my brothers?" And stretching out his hand toward his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my heavenly Father is my brother and sister and mother." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The said reading is from the Gospel of Matthew, chapter 12, verses 46 to 50. Let us pause for a while and let us reflect on the said Gospel. Magandang gabi po sa inyong lahat. At happy fiesta sa inyong lahat. No? Palakpakan natin ang pinagdiriwang natin. Let us also recognize the presence of the people around us. Good evening. Happy fiesta. Hello. Magandang gabi po. Ang tema po ng ating kapistahan ay pag-unlad ng buhay kay Kristo nakasalalay. Lahat naman tayo gusto maging maalwan ng buhay. Amen? We want to have a beautiful, happy life. Bakit merong kahirapan? Bakit merong hindi maalwan ng buhay? If we read the scriptures from the book of Genesis, God created us in His image and likeness. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang kawangis. Kung sino ang Diyos, kawangis tayo, dapat ganun din tayo. Amen? Tanong, mahirap ba ang Diyos? He has everything. He can create anything. Kung ang Diyos ay hindi mahirap, ibig sabihin mayaman ng Diyos. Dapat tayo, mga nilikha niya, ayon sa Kanyang kawangis, dapat we are like God. Dapat hindi rin tayo mahirap. Dapat maunlad ang buhay natin. Amen? If we look at the beginning of human creation, when God created our first parents, Adam and Eve, mahirap ba si Adan? Mahirap ba si Eva? Kawangis ng Diyos? Mahirap ba? No. Saan sila nakatira? Paraiso. Everybody say, paraiso. At tignan niyo po yung dekorasyon natin dito sa altar. Dito. Dito. Ano nakikita nyo? Ano meron? Prutas. Ano pa? Gulay. Bulaklak. Ano pa? Sibuyas. Kamatis. It's a symbol of plenty. A symbol of harvests. Kaalwahan.
These are symbolism of paradise. Sa paraiso, you will never go hungry. Everything is there. Yan yun. Symbol of harvest. Symbol of everything. Bakit may mahirap na tao? Kasi binigyan tayo ng Diyos ng isang regalo. Ano yung regalo? Free will. Kalayaan. Free will. Kahit nandyan ang paraiso, pero mayroon kang kalayaan, manatili sa paraiso o umalis sa paraiso. It's your choice. Manatili ka sa maalwang buhay o lumayo ka sa maalwang buhay. Hindi na makokontrol ng Diyos yan. It's our personal choice. Naalala niyo yung parable of the prodigal son? Di ba yung tatay nilang magkapatid ay hasyendero, mayaman? Mayaman sila, may mga tauhan sila. Mayaman na mayaman na mayaman. Because the father is a symbol of God the Father sa parable na yan. Habang nananatili ka sa Ama, maalwan ang buhay. Sino ang lumayas sa tahanan? Ang panganay o yung bunsong kapatid? Ang bunso. Ano nangyari sa bunsong kapatid? Naghirap. Naghirap. Naghirap siya. Hiningi niya ang kalahati ng kanyang mana. Alam niyo yung pera, kahit anong dami niya, nauubos yan. Kung puro palabas. Kung palabas, mauubos yan. Pero yung kapatid na panganay na hindi umalis sa ama, dahil hindi palabas yung pera, papasok. Kasi nandoon yung negosyo yung kanilang hasyenda, papasok yan. Kahit kayo mga tatay dito ngayon, bigyan nyo tigsa 10 milyon yung anak mo. O anak, 10 million sa'yo. Anak, 10 million sa'yo. Kapag yung isang anak mo, wala siyang ginawa kundi gastos, gastos, good time, maubos yan. Pero isang anak mo, nag-invest. Nag-franchise siya ng mga business. Meron siyang mga negosyo. So yung pera niya, hindi niya winaldas. May business dito, business doon, no? Meron siyang 7-Eleven, meron siyang Julie's Bake Shop, meron siyang potato corners, no? etc., no? Infinity, no? Kasi nung kumita na yung kanyang negosyo, nag-expand na siya. No? Expand na, meron siyang laundry, no? Meron siyang water station, no? Yung 10 million ng anak mong nag-invest, lalaki yan. Pero yung anak mo hindi nag-invest, puro palabas, inom, drugs, babae, suga, ubos yan. Yun ang nangyari sa prodigal son. Dalawa lang yung anak niya, yung isa, choose to remain at home. To be with his father. Magaling yung tatay niya sa negosyo Yung bunso, na gusto niya good time, umalis, saan niya natagpuan ng sarili niya? Pig pen, di ba? Papakain siya ng mga baboy, no? Sa baboyan. At hindi siya binibigyan ng pagkain, kinakain din niya yung pagkain ng baboy para malamnan yung kanyang sikmura. You came from one and the same father. You came from one and the same paradise. Bakit may mahirap? Ba't merong mayaman? Freedom. If you remain in the fold of your Father, you will sustain the paradise in your life. But if you choose to go out from it, then you suffer the consequence of your action. Bakit? Rule of thumb. It's a principle. Ano yung principle? Pag gumawa ka ng mabuti, ano ang kapalit? Mabuti. Pag gumawa ka ng masama, ano ang kapalit? Masama. Hindi na naman pwede gawa ng masama. Ang kapalit ay mabuti. Ay hindi, it doesn't follow. That's not the principle. Kaya ngayon, nagdiriwang tayo ng ating kapistahan dahil tayo ay nagpapasalamat. That's what Fiesta celebration is all about. We thank God. Anong pinapasalamatan natin sa Diyos? Dahil yung nga, ang prinsipyo, pag gumawa ka ng mabuti, may mabuting kapalit.
Pag gumawa ka ng masama, may masamang kapalit. Paano natin malalaman ang tama at mali, ang mabuti at masama? Sa salita ng Diyos. Kaya tayo nagsisimba eh. Gusto nating makinig ng salita ng Diyos. Gusto nating gabayan tayo ng Diyos. Kaya, we can say thank you as an individual. Pwede naman na, Lord, thank you po, nagkatrabaho ako. Lord, thank you po, no, nakaipon ako. Thank you po sa mga blessing ko. Pwede naman. Pero ang Paris Fiesta, we thank God as a community. Bakit? Mahirap po na ikaw mayaman, pero nakatira ka sa isang komunidad na walang salita ng Diyos. Hindi ka masaya. Yung ikaw lang ang mabait, pero lahat ng kapitbahay mo, balasubas. Nanakawan ka mga yan. Nanakawan ka ng mga yan. Bakit? Demonyo yung kapitbahay mo eh, lahat. Bakit mahal ang isang subdivision? Nabalitaan ko bago pa ako dumating dito nung nasa Eastwood pa ako, sabi ng isang lay minister ko, may lupa siya sa BGC negosyante siya doon That was 6 years ago. Sabi niya, may lupa po ako, Father, sa BGC Sabi ko, curious lang ako, magkano ang per square meter sa BGC? Yung lupa. 6 years ago, 1 million per square meter. Yung palang presyo doon, 1 million per square meter, 6 years ago. Ngayon siguro 1.2 million per square meter. Makabili ka lang ng 2 square meter 2 million na mahigit. Doon ka natitira. No? Pero may tumitira doon. May tumitira. Bakit? Yan daw yung binabayaran, yung neighborhood. Neighborhood. Yung lugar na walang pakialaman, yung lugar na lahat ng gusto mo nandoon, that's what you pay. Pero kung wala kang budget, tumira ka doon sa mga magugulong lugar, sa mga ghetto, no? Na tuwing pupunta ka, may nagsasaksakan, may nagiinuman, tuwing natutulog ka, may umaakit sa bahay nyo, yun yung binabayaran mo. Kaya mura yung property mo dahil magmumura ka talaga sa buhay. Yung iba, they're willing to pay a lot. Bakit? For peace and security. Doon yung subdivision nyo, may security guard sa main gate. May roving pa. May roving. Mahal din yung binabayaran nyo, yung monthly dues nyo. Pero may pera ka mayaman ka kumikita ka ng milyon buwan-buwan, kaya mo yung monthly dues. Ang harap mo, yung katahimikan, walang pakialaman. Pero pag yung ordinary yung tinitiraan mo, lumabas ka lang ng bahay, puro mga marites na yan. Pero sa mga subdivision, they don't care. They don't care. Hindi nga sila magkakakilala, magkakapitbahay. Bakit? Walang pakialaman. Mind your own business. That's what you pay for. That's what you pay for. You want a peaceful life? Pay for it. You want a comfortable home and environment? Pay for it. Dito sa Project 6, ito lang in particular, mahal ang property dito. Mahal. Mahal. Ano nagpamahal sa property dito? Dito sa Project 6, comparable sa ibang lugar, is more peaceful. Peaceful. Compare sa ibang lugar. Yun ang binabayaran dito. Bakit peaceful? Maraming active sa simbahan dito sa Project 6. Yan tama nga, nagsisimba araw-araw. Tiga dito yan. Paglabas niyan, araw-araw yan sila nagsisimba. Hindi yan sila akyat bahay-gang. Wala pa ako nakikitang akyat bahay-gang everyday nagsisimba. Wala. Wala rin ako nakitang drug addict na lektor. Wala. Wala. Wala ako nakitang lay minister na umiinom dyan sa kanto na walang t-shirt at nangungursunada. Wala. Ibig sabihin mga yan, nakapagpakinig sa salita ng Diyos. And they're struggling to do the right thing because they want to have a beautiful life. And they want to share that beautiful life to others. Kaya, we are created in the image and likeness of God, and God is rich.
And those who follow the will of the Father and remain in His love are rich people. Nakasulat yan sa Matthew chapter 12 verse 50. Yung sa gospel natin at the last part. Sabi, "For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Then we call ourselves Christians. Bakit Christians ang tawag natin sa ating sarili? Because we are followers of Christ. Pag tigasunod ka ni Mao Zedong, ang tawag sa iyo ay Maoists, communists. Pag ang tawag sa iyo ay Lenist, because you are the follower of Lenin and you follow the doctrine of Lenin's communism. Pero kung tigasunod ka ni Jesus, ang tawag sa iyo ay Christian, the Christ, the Savior. At sino yung Christians? A Christian is one who does the will of the Heavenly Father. Nasusulat yan sa John chapter 4 verse 34. It says, "My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work." Jesus has made us to be people conformed to His image, who love to do the will of the Father, just as He loves to do His Father's will. Also in Matthew chapter 7 verse 21, sabi, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter." Kaya yung tema natin, pag-unlad ng buhay kay Kristo, nakasalalay. Why? To follow the will of the Father is to listen to the words of Christ. Kaya, pag piyesta, the whole community, not only as individual, we say thank you. Dahil hindi lang ikaw ang umunlad, pati yung kapitbahay mo, kasi pag mayaman na lahat, hindi na kayo magnanakawan eh. Walang akyat bahay gang. Hindi ko nakita si Henry C. o si Lucio Tan o si Gokong Wei umakyat ng bahay ng kapitbahay para nakawin ang TV ng kapitbahay. Napakayaman na mga yan, kaya nilang bumili ng TV. Hindi magnanakaw mga yan. At di ko nakita yan si Lucio Tan, si Gokong Wei, si Andrew Tan, si Henry C. naghablot ng cellphone. Bakit? Marami silang cellphone. Yun yung ibig sabihin na we pray as a community. Huwag nyo lang pangarapin na kayo maging mayaman. Payamanin nyo rin yung mga kapitbahay nyo dahil kapag lahat ng tiga Project 6 ay mayaman, wala akong magnanakawan dito dahil we have what they have. Kaya, it's our obligation to evangelize other people, to follow the will of the Father. Kaya yun yung apostolate natin, yung formation natin. Hindi lang yung kabanalan natin ang pakay natin, kundi yung kabanalan ng kapwa. Bakit kailangan ibigay yung kabanalan ng kapwa? Kasi ang tao uunlad pag sumusunod sa kagustuhan ng salita ng Diyos, yan yun eh. Pag-unlad ng buhay kay Kristo nakasalalay. Pag you have Jesus in your life and you follow the blueprint of success of the words of Christ, you will be successful. Kaya huling tanong as my conclusion, alam niyo mula umaga hanggang ngayong gabi, pakain tayo ng pakain. No? Ang dami nating celebration. At nagbigay pa tayo ng budget at pagkain sa mga community. Nagbigay tayo ng budget. Kasi iba, hindi na naghahanda. Sabi ko, maghanda kayo. So, wala kaming panghanda. Eto, nagbigay kami ng panghanda. No? Next year pa, magbibigay ako ng panghanda ng mga bahay-bahay. No? Bahay-bahay. Maghanda kayo. Bakit? Anong meron sa paghahanda? Lumaki kasi ako. Tatay ko kasi tiga mataas na kahoy sa Batangas, sa Lipa. Nanay ko tiga Taal. Nakagisnan ko, naghahanda ang mga lolo at lola ko. Naghahanda. Bakit? Their way of saying, thank you for all the blessings, and they share the blessings to others. Pero, mas believe ho ako, hindi sa mga Batanggenyo, sa paghahanda sa piyesta, kundi sa mga Boholano. No? Yung mga kaibigan ko, tiga Bohol, tuwing piyesta, nag-uuwian yan. Nag-uuwian yan. Kahit yun nasa Amerika, no, nasa Metro Manila, pupunta at uuwi yan sa Bohol. Kaya si San Pedro sa langit, ayaw tumanggap ng Boholanong pumasok sa langit.
Pag may namatay na Boholano at pumunta sa langit, tinatanong yan ni San Pedro, tiga saan ka? No, Project 6, tuloy. Tiga saan ka? Tiga Basra, tuloy. Ikaw, tiga saan ka? Tiga Cebu, tuloy. Pag sinabi, ikaw, tiga saan ka? Tiga Bohol. Diyan ka lang. Bakit? Kahit nasa langit mga yan, pagdating ng Mayo, nagpapaalam, uuwi sa Bohol. No? Aaten ng piyesta. Na-curious tuloy ako, na-intriga. Kasi ano meron sa Bohol at nag-uuwian kayo? Sabi nung kasama kong pare, si Father Boy Biliran, no? Sabi niya, sumama ka sa akin para makita mo. Kasi kahit anong explanation ko, hindi ko maiintindihan. Sumama ako sa kanya. Alam niyo, ilang araw ako sa Bohol? 15 days, 2 weeks mahigit. Bakit? Para maintindihan ko. Yung homily ganyan, kwento, hindi yung maintindihan. Kahit ano sabihin ko ngayon, you will never understand it. You should be there to understand it. So, tumira ako sa bahay ng parents ni Father Boy sa Bohol, sa Tagbilaran. Doon ko na rin, now I understand. Pag Mayo pala doon, dahil summer, bakasyon, walang pasok ng mga bata, maraming piyesta, bawat barangay. Piyesta ng barangay na ito. Kunwari, sa atin, may Bastra, may Kulyat, Project 6, Central, no? Bahay Toro. Bawat barangay, may piyesta yan. Kaya yung sa dami ng barangay sa Bohol, yung 30 days ng Mayo, kulang. Dahil sa isang araw, minsan 2 o 3 barangay ang mayroong piyesta. Magkaka-close yung mga tiga-Bohol. Grabe sila maghanda. Bawat bahay may handa. Kaya nung pumunta kami sa isang bahay, no? Sabi ni Father Boy sa akin, huwag kang kumain ng marami. Sarap-sarap pa naman yung kanila yung chicharon nila doon na may laman. No? Sarap. No? Sayang, huwag ka kumain ng marami. Iko, bakit? Marami pa tayong bahay na dadaanan. No? So mula almusal hanggang dinner, one house after the other. Walang imbitasyon. Any house, pumasok ka, pakakainin ka. So nung matagal na ako doon, kinabukasan, kabilang baryo na naman. Kinabukasan, kabilang barangay na naman. Sabi ko, ito yung tinatawag natin, putok-batok. Putok-batok. Mamamatay ako rito. Nagtanong ako sa isang pamilya, no, na binisita namin, bakit po kayo naghahanda? Sabi, mahirap kami dati. Ampo lang, ampo sa Ginoo. We pray to God. Tabang kami. Ginoo, tabang kami. And they were blessed. Kaya, Father, pakilala ko kayo sa mga anak ko. Ito si Geraldine. Nurse siya sa Amerika. Nag-uwi yan dito, Father, para mag-reunion kami bilang pamilya. Every year yan. Hindi sila umuwi ng December, pero Mayo uwi. Ito, si Tonyo. Sa Australia siya, Father, engineer. Ito naman, Father, ito yung bunso namin, no, si Benjamin, na, sa Canada, Father. Na, nag-uuwian sila lahat para makita ang kanilang magulang. At sabay-sabay sila magsisimba doon sa simbahan sa Lubok. Para magpasalamat sa Ginoo. Mayaman na kami. Nalampasan na namin ang hirap. Yung bahay nila, malaki na. Kotse nila, marami na. Ano man lang na maghanda ka to say, daghan salamat, Ginoo. Salamat. Ano lang man yung pakain, hindi na gumagastos yung magulang sa handa. Yung mga anak na, nagbigay maraming dolyares. At hindi lang yon. Yung bahay nila, merong bumibisita na banda, may banda. Habang kumakain kayo, meron masaya ang piyesta talaga doon. Sabi ko, naiintindihan ko na why you spend money to celebrate. Yung hinahanda nila, gamay lang, maliit lang. Kaysa yung sweldo nila. Sabi ni itong nurse na anak ko na malaki sweldo niyan sa Amerika, Father. No? Kasi ang sweldo doon per hour.
$30 per hour, no? Kinukompute-compute ko nga. Oh, sabi ko, monthly, 300,000. Ganun pala sweldo niya. Monthly, 300,000. Walang overtime. Pag plus overtime, 500,000 a month. I-times mo yun 1 year. Kaya pag uwi dito, maghanda sila, chicken. Wala lang, gamay lang yan. Katapos yung may pinuntahan ako, retired na. Umuwi na dito sa Pilipinas, retired na. Sabi ko, magkano pension mo? $7,500 a month. Sabi ko, grabe, sa Bohol yun. Eh, golf lang. Eh, pag piyesta, kain kayo, kain kayo, kain kayo. Bakit? Hindi ko maubos yung $7,500 a month. Sabi niya, kaya, ang Ginoo, mabait sa akin, kain kayo. So today, the only reason why we attend Mass, because we thank God for the words of God, and it makes our life beautiful, and then we want to share the words of God to others, because we are grateful for all the blessing that we have received from Him. At si Maria, she's the best model of obedience. Her yes is always yes. Because of her yes, Jesus was born. Without the yes of Mary, there will be no salvation. So it is our sabi ko nga, privilege to say thank you for Mary, for her yes. Without her, there is no Christ. Without Christ, there is no salvation. Amen.